So again, let's all rise for our worship declaration. Let's all read po mga kapatid. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction, and lead me deeper in the path of godliness. What sense I will be complete and equipped to every good work to serve man and to glorify God. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihang loob, Panginoon, sa iyong pagmamahal na patuloy natin nararanasan, Lord God, in every day of our lives, Lord God, in every second, Lord God, means, Panginoon, patuloy, Lord God, naging tapat na, Panginoon, sa buong bawat isa. Salamat, Lord, for this privilege you've given us, Panginoon, pamuli, Lord, makarinig yung mga salita. Salamat din sa pribilehyo, Panginoon, na muli ka namin kadangkila, maluwalhati, mapasalamatan at pasamba, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa umagang ito, we humble ourselves before you, Panginoon. We're asking for your forgiveness, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, Lord, even sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Pray, Father God, that you empty our hearts and minds, Lord God, so that, Panginoon, malaya, Lord God, ma-receive namin, Panginoon, ang iyong mga salita, inahayag sa umagang ito, Lord God. Walang iba, Panginoon, matangkila, matanghal, mapapurihan, at maihayag, kundi tanging ikaw lang po at ang iyong mga salita. Sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri, pagdakilat, pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Blessed morning po, mga kapatid. Maligayang araw ng mga mga ama. So, sino po mga fathers na dito? Father. Sino po ang mga father na dito? Wala po tatay dito? May kahit maraming chicks, expose nyo. Sabihin nyo, sino yung mga committed na dito? So, yun. Salamat sa Lord. So, doon yung lahat ng mga ama, ang halis, ng tahan. So, welcome po sa mga first-timer natin at sa mga ilang beses na po natin nakakasama. Salamat sa buhay ninyo, mga kapatid. Patuloy po kayong naglalaan ng oras para sa ating Panginoon para mas makilala pa po siya. Ano po? So, mga kapatid, before we go on, meron po akong tanong. Naranasan niyo na bang maligaw? Naranasan niyo na bang mawala? Anong pakiramdam ng nawala? Anong nasa isip ng naligaw? Yeah. Di ba worried tayo? Tapos hindi natin, kumbaga nawalan tayo ng direksyon, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. And then, natatakot tayo syempre. So, bakit ko natanong itong mga bagay na itong mga kapatid? Because today, our God wanted us to increase or to elevate our compassion for the lost. So sabi po, dun sa Luke chapter 15 verse 24, we were once lost. Amen ba? Minsan na tayong naligaw, minsan na tayong nawala. Hindi literal mga kapatid, kundi spiritually. So lahat tayo ng ganito. Pero sabi po doon sa anak na kinuha yung kayamanan ng kanyang, or yung mamanahin niya sa kanyang ama, and then nilustay niya, nung makabalik yung anak na yun, ano sabi ng kanyang ama? My son was lost, but now he is found. Kapatid, tanongin mo sa sarili mo, are you once lost? And now we are grateful we were found. God found us. So sabi niyo po, kapag tayo'y nawawala, pag tayo'y naliligaw, naalala ko na first timer ako dito sa Taiwan, pupunta kami dun sa Yellow Store. Alam niyo ba Yellow Store? So may kasama kami isang ex-Taiwan na siya, dalawa kami first timer. So sige, lakad kayo, pupunta doon, no? Natagpuan naman natin mga kapatid. Kaya lang, nung pabalik na kami, hindi na namin alam kung
tayo. Salamat na lang po sa Google Map. At kami nakabalik sa aming dormitory. Dati po ay doon pa po sa ladies dorm, sa grade 6. So natahak na namin yung bye-bye na. Siyempre ngayon alam mo na yung night market, yung NXP, yung basta yung sa along the highway, di ba? Pumunta yun, may way din pumunta yung yellow store. So yung mga kapatid, salamat sa Lord kami nakabalik. So ganun palang pakiramdam. Nang nawala, nang naligaw. Hindi natin may paliwanag mga kapatid. So this morning mga kapatid, punta po tayo sa Matthew chapter 9 verses 35 to 38. Nababasa niyo ba? Jesus traveled through all the towns and villages of the area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields." So mga kapatid, sa story na ito, ano yung naramdaman ng Panginoon sa crowd or sa maraming tao during that time? He had compassion. Ano ba yung compassion? So naiintindihan po natin that yung compassion sa Tagalog pong pakahulugan, ito yung pakiramdam ng malalim na simpatya na may kasamang pagnanais na tumulong para mabawasan ang pagdurusa. So yun yung compassion, yung malasakit, yung paghabag na naramdaman ng ating Panginoon sa mga tao during that time. So sa New King James Version po, ang ginamit po is weary and scattered. Sa New Century Version, hurting and helpless. So mga kapatid, bakit ganun na lang ang paghabag ng ating Panginoon sa mga tao? Well, Jesus was moved with compassion for the multitudes because they were what? Ano daw? Ano daw sila? Ano daw yung nakita ng Panginoon na sitwasyon ng mga tao? They were weary, or in other translation, confused. Diba sa Matthew 9:36? But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Mga kapatid, naranasan na ba natin mahirapan? Naranasan na po ba natin mabigatan? Ang sabi po, they were worried or confused. So sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, naranasan mo na ba na you thought you are strong enough? Akala natin, kaya na natin lahat. So whatever the situations ang meron tayo, trials, problems, we thought we can handle, we can overcome. Pero anong sabi ng Lord sa Matthew 11 verse 28? Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Mga kapatid, maaaring sa tingin natin, malakas tayo. Sa tingin ng mga taong nakapaligid sa atin, malakas tayo. Hindi tayo nahihirapan. Pero dumating po ba sa point natin, mga kapatid, na aside dun sa burdens na kinikerry natin, meron din mga tao na nagsishare sa atin. Mga kapatiran, mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya. Tapos sabihin mo sa Lord, "Lord, parang ang bigat. Parang ang bigat na, Lord. Parang hindi ko na po pala kaya." So, ano yung gagawin mo, kapatid? Ikaw na may Kristo sa buhay mo, anong gagawin mo? Gaya na sabi dito, "Come to me," sabi ng Panginoon, "all of you who
are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Mga kapatid, may kapahingahan ba sa presensya ng Lord? May kapahingahan ba sa piling niya? Yes. So mga kapatid, kung tayo na may tumirang relasyon sa Panginoon, may mga pagkakataon pa rin nahihirapan tayo at nabibigatan. Hindi po ba? So how much more those people na wala pa pong intimate na relasyon sa Lord? Kaya this morning mga kapatid, tuturo sa atin, have compassion for the lost. So tayo naranasan natin yung mga kapatid. Di ba napakahirap naman talaga na marami kang dalahin? Yung literal nga na meron kang backpack, tapos may bitbit ka dito, bitbit ka pa dito. Nakakausap po ba tayo? Di ba madali tayong mapagod pa ganun? Pero how amazing it is dahil kapag lumapit tayo sa Lord, yun lang naman ang hinihintay ng Lord eh. Yung lumapit tayo sa Kanya. Yung ihinga natin lang ang sama ng loob natin, ipagkatiwala natin sa Kanya, isurrender natin sa Kanya lahat ng burdens. Anak, sige, akin na. And I will give you rest. Di ba mga kapatid, how amazing it is na pagkatapos mo naman talagang manalangin, iiyak sa Lord ang lahat-lahat, nandun yung kapahingahan. Naranasan na po ba natin yung peace? Yung peace na ang akala natin kapag uminom tayo to the max, is mawawala, or matatanggap natin yung peace, then mawawala lahat ng burdens, lahat ng problems, lahat ng trials. But no, mga kapatid, isa lang po makakapagbigay ng totoong kapahingahan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa nandun yung compassion natin na maranasan din yun ng mga tao na wala pang Kristo. Diba napakahirap ng marami? Sabi nga ng iba, Lord, may problema ako sa production, may problema ako sa pamilya, may problema ako sa karelasyon ko. Lahat na, Lord, nasa iyo na ang lahat. Hindi lahat ng pagbabuhan, hindi lahat ng kayaman, kundi lahat ng trials, kapatid. But ang pangako ng Lord, come to me and I will give you rest. And sabi po sa Galatians chapter 6 verse 1, Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path and be careful not to fall into the same temptation yourself. Ano ba yung isang nagiging dahilan kung bakit nababalisa ang tao, mga kapatid? Ano pa yung isang dahilan kung bakit tayo ay walang direksyon? Yung akala natin nasa right path tayo, pero wala pala. If nag-give in po tayo sa kasalanan. So lahat tayo mga kapatid, walang perfect po sa atin mga kapatid. Lahat po tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may pagkukulang. So kung meron tayong kapatid or meron tayong kakilala na nagkamali, so wala po sa atin ang karapatan para mag-condemn. Wala po sa atin ang karapatan para mag-judge. Sa Lord lang po, si Lord lang ang may karapatan mga kapatid. At sabi dito, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path. Sino po nakaranas ng mag-backslide? Nakaranas ng humiwalay sa presensya ng Lord? Tumakas sa mga responsibilidad? Takasan ng mga problema, akala natin matatakasan natin mga kapatid nyo. Takasan ang mga consequences sa lahat ng mga pagkakamali natin. Lalo hindi natin yung matatakasan mga kapatid.
kapatid, na maliit lang sa tingin natin ang kasalanan, napakahirap ng bumalik, nakakaya sa Lord. Lalo't higit po siguro dun sa mga malalaki po yung nagawa. At lalo't higit siguro mga kapatid, may ganito ba tayong pakiramdam dati na okay lang kahit magkasala ka? Kasi hindi mo pa naman dati kilala ang Panginoon eh. Diba? Diba mga kapatid, na-enjoy pa nga nyo kasalanan natin ang kasalanan. Pero ngayon, na meron na tayong Lord sa buhay natin, initial na kapag nakakumit tayo ng sin, anong gagawin natin? We repent. So mga kapatid, ganun po yung sitwasyon na nakita ng ating Panginoon sa mga tao na na-encounter niya during that time. They are like a flock of sheep that has no shepherd. They'll wander off and lost. Sige nga po, pag walang pumapansin na mali yung ginagawa mo, hindi ba? Hindi ba patuloy natin ginagawa? Okay lang naman. Ito na yung norm ngayon. Di ba? Ito na yung norm ngayon. Pagtatawanan ka kapag ano ka, pag hindi ka nakiuso. Yung tama or yung mali, nagiging tama sa mata natin mga kapatid. So ang sabi po, inihiling tulad ang mga tao sa mga tupa na walang pastor. Ang mga tupa kasi mga kapatid is directionless or defenseless. Sige, subukan niyo pabayaan yung mga tupa mga kapatid. Nakita mo, laglag na or ihiwalay na sa karamihan. So mga kapatid, gano'n din po ang mga tao, Lord. Mga tao, mga kapatid, walang relasyon sa Panginoon. Wala pong direksyon ang ating mga buhay. Wala ang Panginoon sa buhay natin. And we are weak. We are weary. We are confused. Kung wala po siya sa buhay natin. Ngunit ang sabi po sa Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. So yun naman mga kapatid, bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Sa oras na tayo ay nahihirapan, sa oras tayo nanghihina. So ang Panginoon po ang ating pag-asa mga kapatid. So ano pa yung pakiramdam ng isang nawawala? Or ano pa yung sitwasyon ng mga tao noon na encounter ng ating Panginoon? They were scattered or helpless. Pag walang naglilid mga kapatid, ano yung tendency? Di ba watak-watak? Kanya-kanya. But sabi po sa John chapter 14 verse 6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So mga kapatid, pag po nawawala, hindi alam yung tamang direksyon. Or tayo po, minsan mga tao ganito tayo eh. Alam na natin yung tamang direksyon, pero hindi ko pa. Alam ko ito yung daan papunta sa gate 6 eh. Pero pwede ko bang subukan itong kabila? Kapatid, alam mo na yung tama. Pero sa iba po tayo dumadaan. Ganyan mga kapatid yung mga lost. Pero ang sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So wala pong makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Nino? Panginoong Jesus. So walang ibang daan mga kapatid. Sino lang po? Jesus Christ.
12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. Pakibasa nga mga kapatid. So naranasan ba natin maglakad sa madilim? Ano yung tendency kapag naglalakad ka sa madilim? Pwedeng may mayabakan ka, pwedeng may mabangga ka. So hindi sigurado ang bawat hakbang mo, masyado kang maingat. Kasi ayaw mo masaktan, ayaw mo mahirapan. So mga kapatid, ganun po ang buhay natin noon. Nung wala pa po tayong pagkakilanlan sa ating Panginoon. Tama ba? We are walking in darkness. Sabi nga po, di ba? Ang Panginoon, ang word is the lamp of my feet and the light to my path. So kapag ang ilaw mo kapatid ay dito lang, lampara lang, let's say, ito lang naiilawan. So ano yung sigurado lang? Bawat hakbang mo pa lang, di ba? Pero pag sinabing light unto my path, buong dadaanan mo mga kapatid na liliwanagan. So ganun mga kapatid, ganun ang buhay na may Kristo sa isang tao. Sa buhay ng isang tao mga kapatid. Sabi ng Lord, siya po ang ilaw. Siya ang liwanag that leads to life. So kapatid, kung hindi alam ng tao na ang Panginoon ang liwanag patungo sa buhay na walang hanggan. Kung walang magsasabi sa Kanya, kung walang mag-share sa Kanya, kung walang may pagkahabag sa isang tulad niya, mga kapatid, paano na lang po? Patuloy niya mararanasan ang lahat ng to, weary and scattered, confused and helpless. At sabi po sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Siya po ang ating pastor, mga kapatid. Tama ba that the good shepherd sacrificed his life for the sheep? Nagsakripisyo po ba ang ating dakilang pastor para sa ating mga kapatid na kanyang mga tupa? Ginawa niya po ba ito? Ano? Oh, bisig pa? So mga kapatid, yes. Amen and amen. Jesus Christ laid down His life for us. Tayo po yung mga tupa ng ating Panginoon, mga kapatid. Ayaw ng Lord na nagwa-wonder tayo. Tayo gusto natin nagwa-wonder tayo. Nag-explore. So alalahanin natin mga kapatid. Dun sa daan na akala natin ay maganda at tama. Sometimes, leading to destructions. Leading to the pit na pwede po natin pagkahulugan. And ano sabi ng Panginoong Yesus sa mga disciples that time? Sa Matthew chapter 9 verse 37, He said to His disciples, the harvest is great, but the workers are few. Mga kapatid, very aware ang Panginoon sa harvest. Sa dapat anihin. Very aware ang Lord sa mga souls na dapat iligtas. Tayo mga kapatid, aware po ba tayo sa mga souls na dapat iligtas? So, we are grateful, we are blessed na lahat ng upuan, halos meron nang nakaupo ngayon. So, hindi na lang tayo mga kapatid. So, praise God. Ibig sabihin, workers even are few. Few pa lang. So, may encourage po mga kapatid yung mga civic ministry dyan. Maaari po kayong mag-commit. So, ay mag-ano muna po kayo. Discipleship program na bago mag-commit sa gawain ng Lord. So mga kapatid, sabi po,
The harvest is great, but the workers are few. Naniniwala po ba tayo na marami pang tao ang nangangailangan ng pagliligtas ng Lord? Yes. Napakarami pang tao ang kailangan ng kaliwanagan na ibinibigay ng Lord. Ang tamang daan na ang Lord lang ang naglilid. Sabi nga po sa John chapter 4 verse 35, you know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Mga kapatid, gumising daw tayo at tingnan yung paligid natin. Handa na lang po yung pitasin. So kapatid, sino may pasok mamaya? So, look around the production area. The fields are already ripe for harvest. Ilan ang ka-roommate nyo? Kami kasi 7 sa isang room. Pero may mga stay out kaya So, the fields are already ripe for harvest, mga kapatid. So nawa, ganun din po yung pakiramdam natin, gaya ng ating Panginoong Jesus, yun po sa ating binasa, that we will have compassion for those who are weary and discouraged. Sabi nga po dun sa Matthew chapter 18 verses 12 to 14, so alam mo po na tayo po ay familiar na dito. If a man has 100 sheep and one of them wanders away, what will he do? Won't he leave the 99 others in the hills and go out to search for the one that is lost? And if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice over it more than ever the 99 that didn't wander away. In the same way, mga kapatid, in the same way, it is not my heavenly Father's, it's not our heavenly Father's will that even one of these little ones should perish. Mga kapatid, walang ninanais ang Panginoon ni isa man sa atin or mga taong nasa labas ang mapahamak. Walang ninanais ang Lord. Gaya ng isang pastol na may 100 lupa. Kapag nawala ang isa, kaya niyang iwanan ang 99 para lang mahanap yung nag-iisang yun. Mga kapatid, salamat sa Lord sa buhay ng bawat isa sa atin na may ginamit ang Lord para malig tayo. Halika, church tayo. Sino yung bago dito? Sino nag-invite sa inyo? Pinilit ba kayo? Pinutukan ba kayo? Para lang sumama? Gaya ng pag-ibig ng ating ama, mga kapatid sa atin. Yung nag-invite sa'yo, ganun din ang pag-ibig niya sa'yo. Kasi, maaaring lingid sa maraming tao ang warning. So, dito tayo magtatapos, mga kapatid. So, warning na to. Sa 2 Thessalonians chapter 1, verses 7 to 9. And God will provide rest for you who are being persecuted, and also for us when the Lord Jesus appears from heaven. So ito na yung mga kapatid, sinasabi na is the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. He will come with His mighty angels in flaming fire, bringing judgment on those who don't know God and on those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus. So mga kapatid, mayroong choices sa mga sineshare natin. May mga choices yung mga in-invite natin. It's either accept or reject. Pero ito yung warning. Doon sa mga nag-refuse, they will be punished with eternal destruction, forever separated from the Lord and from His glorious power. Mga kapatid, naranasan na ba natin ang buhay na walang Kristo? Naranasan na po ba natin ang buhay na walang kinikilalang Diyos at Panginoon? Yung tayo, mga kapatid, yung Diyos at Panginoon ng buhay natin.
Mga kapatid, meron pong spiritual danger na naghihintay. Kaya ganun na lang ang habag na naramdaman ng Lord sa mga tao. Ganun na lang po tayo mga kapatid kapalad dahil tayo binabagan ng Panginoon. Kung hindi tayo binabagan ng Lord, nasan ka kaya ngayon? Nasan kaya tayo ngayon kapatid? Kanino or saan kaya natin ini-spend yung ating oras? Sino or ano kaya yung pinagpupuyatan natin? Let us elevate or increase our compassion for the lost. Alam na natin mga kapatid ang pakiramdam. Alam po natin kung ano ang nasa isipan ng mga taong nawawala. Hindi alam or hindi sigurado sa ginagawa. Hindi alam kung saan tutungo. Walang tuwirang relasyon sa Panginoon. Sige po mga kapatid, nawa po, tayo po ay lahat ay imukat ko na lang. Our Heavenly Father, Lord, we praise you and glorify your name. We thank you, Lord God, for your words that has been preached this morning, Lord God. We thank you, Panginoon ko, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon ko, ng habag na naramdaman mo, Panginoon. Hindi lang, Lord, sa mga tao na encounter mo noon, Lord, kundi ang habag, the same compassion you had in us, Lord God. The same compassion, Panginoon. The same love, Lord God, na nararamdaman mo para sa aming lahat, Lord God. Sa aming lahat na yung nilalang, Panginoon. Dahil tunay nga, Lord, na walang ninanais na kahit isa pong napapahamak sa amin, Lord God. Truly, Lord God, there is spiritual danger, Lord God, sa mga taong walang Kristo sa buhay nila, Lord God. Kaya nga, Panginoon, bago po kami maubusan ng oras, Lord, nawawag na po namin hintayin na yung mahal namin sa buhay, yung kaibigan namin, Panginoon. Hintayin pa namin na naghihingalo na sila bago sila sharean. Huwag po namin hintayin na naghihingalo na sila bago nila maramdaman, bago nila maranasan, bago nila tanggapin ng Panginoong Yesus sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, we've been there. We were once lost, Panginoon. At alam namin, Lord, ang buhay na walang ka, Panginoon. Alam namin kung anong klaseng decision, Panginoon, kung anong klaseng pag-handle ng situation ang meron kami nung wala po kami pagkakalalan sa iyo, Panginoon. Kaya nga, Lord, we're asking for your help, Lord God, for the courage, O God, for the desire in our hearts, Lord God, magkaroon po kami ng pagkahabag ng malasakit sa mga tao, Lord God, na wala pa pong intimate na relasyon sa iyo, Lord God. Tunay na ikaw lang po, Panginoong Yesus, ang tanging daan, ang liwanag, ang buhay, ang katotohanan. You are enough, Lord God, in our lives, Lord God. You're the only one who satisfies us, Lord. You're the only one. You are the one true living God na dapat po namin kilalanin, Panginoon. Wala na po iba, Lord God. Kung ikaw man, Lord God, ang tanging meron kami, we have everything. We have everything, Lord God, in you. We thank you, Lord God. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko, Lord God, narito. Even those first-timers, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil dinako mo kanilang mga panyapak, Lord God, sa lugar nito, Lord God. We pray, Father God, na ito po yung maging simula at magkaroon sila ng tuwirang relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ng lahat ng mga nag-invite sa kanila, Panginoon. Lord, we believe that you encountered each of them, Lord God, this morning. And you will continue. You will continue, Panginoon, na magpapakilala sa kanila, Lord God. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa habag, sa awa, at sa pag-ibig mo na hindi nagbabago, Panginoon. To you, Panginoon, all the highest glory, honor, and adoration. In this powerful name we pray. Amen. Amen.
morning po sa ating lahat and Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. Ayan po ang nagsabi mga lang gawain ng tithes and offering. Talagang po natin narinig yung exhortation about tithes and offering. Sabi nga sa John chapter 14 verse 15, sabi niya, kung mahal niyo ko, susundin niyo ang aking mga utos. So maliwanag po na sasabi ng Lord na kung mahal natin siya, susundin natin yung mga utos niya. Ano yung mga utos niya? Lahat po ay nakasulat sa Bible, di ba? Isa na dito is, sige naman ng Lord na ibigay at ibalik natin sa Kanya yung ating ipaklo, di ba? Or kung love gift, di ba, sa Panginoon, or love offering. So nakadinitibo yan sa atin at sa Panginoon. Sabi nga, pag mahal natin yung isang tao, di ba na ibibigay natin kung ano yung gusto niya. Ngayon nga, di ba, Father's Day, ibigay natin, dahil mahal natin yung tatay natin, o papa natin, o anong tawag yung daddy, di ba, binibigyan natin ng regalo. Ilang pasasalamat, di ba, sa pag-aalaga niya sa atin, pag-aaruga, sa pagpapalaki niya sa atin, sa pagbibigay niya sa atin ng wisdom, yung pamamuhay tayo na kalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Lahat ay, sabi ka kanina sa word ng Lord na binigay kay Sis Jenna, lahat ay gagawin ng ating Panginoon. Sacrifice niya kanyang buhay para sa atin. Diba? Ganun din yung earthly father natin. Higit sa lahat, ganun din ang Panginoon, diba? Ganun tayo kamahal. So, ganun din natin kamahal yung Papa natin. Kaya, kung anong gusto ng Papa natin, sinasunod natin yun. Siguro yung iba, siguro yung mga bata tayo, mga tigas ulo natin, siguro naman ngayon, Gina. Kasi, malaki na tayo matanda. Sabi nga diba sa sabi nga ng Panginoon kanina, sabi niya, good shepherd siya, diba? Kaya, nawa, ibigay at ibalik natin yung para sa Panginoon dahil ito ay sign na mahal natin ang Panginoon. Babae ng kabang ng ating encouragement lang po sa atin. Tayo ay panalangin po natin yung ating tithes and offering. Sige po. Yes, God Father niya na namin hari ko. Diyos na Lord, thank you po Lord God na tayo ang Diyos na marapat lamang hulihin at pasalamatan Lord God na nagbibigay buhay sa amin. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan po sa amin na patuloy kami inaalagaan Lord. Patuloy nyo kami itaaruga Lord God sa oras sa kagigitan Lord. Patuloy ka pong Lord God na nalalakitan Lord God sa oras ng maguluhan Lord God. Patuloy nyo kami pinoprotection. Patuloy nyo kami pinoproteksyonan Lord God at ikaw yung Diyos na sabi nga Lord. Sa akin nga Lord God, ikaw yung Diyos na slow to anger Lord God and abounding in love Lord God and compassionate Lord God. At ikaw yung Diyos Lord God na nandun Lord God yung justice mo po Lord God. Pero Lord na natin iparin ang pagmamahal niyo po sa amin despite na sabi niyo nga sabi niya Lord God, hindi kami karapat-dapat pagkos pinili niyo pa rin kami. Yung mga anak Lord God na patuloy niyo kami pinituloy. Salamat Lord God sa inyo sa mga kapatid na nandito Lord God. Nandito yung pagmamahal namin sa inyo Lord God. Kaya kami nandito Lord God bilang salamat namin sa inyo na ikaw yung Lord Shepherd Lord God at ikaw yung Father namin Lord God na kahit hindi kami karapat-dapat Lord God kami nandun hindi kami tapat sa inyo ay patuloy kami nandyan sa amin. Hindi nyo kami pinababayaan, hindi sila hindi nyo kami iniiwan, Lord God. At salamat, Lord God, sa inyong mga salita na patuloy nyo pinaparangayin sa amin na, Lord God, na kahit anong mangyari sa amin ay nandyan ka, Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay ni Sis Jenna, Lord, na ginamit mo, Lord God. Sa dalangin namin, Lord God, na ang kailangan nyo nasa puso ay ikaw na mga tumugon, Lord God. Patuloy nyo siyang bigyan ng karunungan, kaalaman, Lord God, at malalaman sa inyo ang the Holy Spirit and power giving her, Lord God. At blessings upon her and her entire family, Lord God, na sa bansang Pilipinas, Lord God, at sa amin natin. Nandito, Lord, thank you, Lord God, sa patuloy mo pagpapalas sa amin. Patuloy mo kami pagpalain, Lord God. Company namin, Lord God, namin nakapasok at patuloy mo pagpalain upang nandun, Lord God, maging generous sa amin. Patuloy na maibigay ang nararapan para sa inyo, Lord God. At dalangin namin, Lord, sa aming tithes na nag-refrain upang mahalang mga secure dito, Lord God. Nandun, Lord, na yung glory na ramang sa inyo lang mo ito magagamit, Lord God. We thank you, Lord. We give you praise, honor, and power. In Jesus' name, amen.